Sa isang lumang bahay sa liblib na baryo, nakatira si Lola Rosa, isang matandang babae na kilala sa kanilang lugar bilang mapagbigay at mabuting kapitbahay. Ngunit may isang kakaibang kwento na bumabalot sa kanyang tahanan. Ang kwento ng multo na sinasabing nagpapakita tuwing gabi. Matagal nang naninirahan si Lola Rosa sa bahay na iyon. Noon pa man ipinasa sa kanya ng kanyang mga magulang ang bahay at siya'y doon na rin nagkapamilya at tumanda. Ngunit matapos ang kanyang asawa ay pumanaw, nagsimulang kumalat ang usapan tungkol sa isang misteryosong nilalang na nagpaparamdam sa gabi. Isang gabi, bumisita ang kanyang apo na si Carla, isang dalaga na nakatira sa bayan. Dahil minsan lamang silang magkita, naisipan ni Carla na samahan ang kanyang lola upang matulungan din ito sa mga gawain sa bahay. Ngunit hindi alam ni Carla ang misteryo ng bahay at ang kwento tungkol sa multong nagpaparamdam. Pagkatapos ng hapunan, habang nagpupunas si Carla ng mga pinggan, naramdaman niyang may malamig na hangin sa kanyang likuran kahit nasarado ang lahat ng bintana. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglilinis. Ngunit maya-maya, biglang may narinig siyang mahinang bulong na tila isang batang umiiyak. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at agad siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita. Dahil sa pagod, hindi na niya binigyang pansin ang pangyayari at nagpa siyang magpahinga na lang sa kanyang silid. Ngunit nang patay na ang ilaw, muling naramdaman ni Carla ang presensya ng isang malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Nagising siya at agad na nagmulat ng mata, at sa kanyang harapan nakita niya ang anino ng isang batang babae na nakatayo sa dulo ng kanyang kama. Ang bata ay nakasuot ng puting damit at may mahaba at magulong buhok. Sa takot, napasigaw si Carla na nagising si Lola Rosa. Pumasok si Lola Rosa sa silid at agad na pinakalma ang kanyang apo. "Huwag kang matakot, apo. Alam ko na ang tungkol diyan," sabi ni Lola Rosa habang niyakap si Carla. Ikinuwento ni Lola Rosa ang kasaysayan ng bahay. Aniya, maraming taon na ang nakalipas, may isang batang babaeng naulila at naging palaging kasama ni Lola Rosa. Subalit ang bata ay nagkasakit at hindi nagtagal sa mundo. Mula noon, madalas na nararamdaman ni Lola Rosa ang presensya ng bata. Ngunit hindi niya ito ikinatakot dahil naniniwala siyang ang multo ng bata ay hindi masama. Ito ay nagbabantay at nananatili lamang sa bahay. Siguro ay gusto lang niyang ipaalam na narito pa rin siya. At patuloy tayong binabantayan, wika ni Lola Rosa habang hinahaplos ang buhok ng kanyang apo. Hindi lahat ng multo ay masama, Carla. Minsan, sila ay mga kaluluwang nagmamahal sa atin na ayaw tayong iwan. Simula noon, unti-unting nawala ang takot ni Carla sa multo ng batang babae. Sa halip naging mapagbigay siya ng dasal para sa bata at nagtangkang kausapin ito sa tuwing nararamdaman ang presensya nito sa gabi. Natutunan ni Carla na ang multo ay hindi palaging sanhi ng takot. Minsan sila'y alaala ng mga taong nagmamahal at nagmamalasakit. Ang kwento ng multo sa bahay ni Lola Rosa ay nagsilbing inspirasyon sa kanilang baryo, na nagbigay sa kanila ng pananaw na ang mga kaluluwa ay maaaring manatili sa ating piling bilang patunay ng kanilang pagmamahal at hindi para manakot.